Alright, so pag-usapan naman natin ngayon regarding sa Forex calendar or fundamental news, no? News impact. Sino ba gumagamit sa inyo dyan? Kung hindi mo pa to alam, nako, delikado yung pagtitrade mo. Kaya dapat inaaral mo to. Ayan, no? Forex calendar or news impact trading. Okay? So, nagtataka tayo bakit yung trade natin bigla na lang lumilipad, bigla na lang bumubulusok. So, paano nga ba ang pag-set up at pagtingin sa news calendar? Ganito lang yon. Okay, ang gagawin natin is pupunta tayo sa Google, tapos itatype mo yung Forex Factory. Okay, yan, Forex Factory. Tapos yung unang lalabas dyan sa search, yan, syempre, Forex Factory na yan. Tingnan mo yung calendar. Eto, calendar. Okay? Pag nasa calendar ka na, ganito yung lalabas. So, take note, itong sa akin, naka-filter na kasi yan. Pag hindi naka-filter yan, ganito yung unang lalabas sa inyo. Yan, lahat yan naka-check. Oh, yan. Ganyan ang itsura. Okay? So, halo-halo na yan. Ngayon, i-filter natin yan para kukunin lang natin yung mga high-impact news. Okay? High-impact news. Paano yan? Babaguhin mo lang yung setting. Punta ka sa filter. Ayan, no, sa baba. Sa tabi ng search. Ayan, di ba may word na actual? Sa bandang right side. Yung gilid niyan, pipindutin mo yan, lalabas ito, calendar filter. Tatanggalan natin ng check yung iba, iiwanan nyo lang yung naka-red. Yan yung mga high impact. Okay? And then, i-click mo lang tong apply filter. Yan, kasi hindi naman natin kailangang tingnan lahat yun eh. Ngayon, next dyan, dahil nasa Pilipinas tayo guys, babaguhin natin yung setting ng ating calendar. Okay? Ito ito to. Yung may time 2:15 PM, nakita nyo? Diyan sa time na yan. Ito, okay? Tatap mo yan para naman maset natin yung oras dito sa Philippines kasi nasa Philippines tayo para yung mga high impact news sakto sa oras natin. So, ito yung time zone. Papalitan nyo yan ng GMT Plus Beijing. Yan, kasi hindi yan naka-default no? So, dadalhin mo lang siya rito sa GMT Plus 8 Beijing. Okay? And then, pag naselect mo na yan, ang gagawin mo lang is, tapos yan, time format AM, PM, no? Save setting mo lang yan. Save setting. Ayan na. Okay, so tulad ngayon, Friday, may kita natin dito. Yan, punta tayo sa Friday. Ayan yung oras, ng mga high impact news. 8:30, meron sa CAD, 8:30. Okay, may dalawang CAD, news impact. At meron ding tatlong US dollar. Yan, non-farm mamaya, no? Non-farm, ito, So, itong non-farm na expect natin, sobrang volatile ang market pagdating dyan. So, kung ikaw yung trader na wala kang alam, nag-set ka ng ganyang oras, kunyari, nag-trade ka ng 7 PM, tapos may naiwanan kang trade, floating trade, na it's either winning or losing trade yan, tapos di mo alam, may high impact news, pwedeng magpumabor or madamage yung account mo. Kaya importante na during this high impact news, huwag ka munang mag-position ng trade kasi hindi mo alam ang tamang direksyon na gagalawan ng market. Kasi may mga pagkakataon na kunwari lang ang result ng dollar is positive. So, in-expect natin yung tinitrade natin na currency pair is papabor sa atin. Kunwari, nakabay ka sa Euro USD, positive ang dollar. So, expect natin dapat magsisell yon. Pero minsan baliktad yung nangyari, lalo pang umangat ng buy. Bakit? Kasi ang nangyayari sa galaw ng market, nagkakaroon ng mga tinatawag nating liquidity grab, no? Liquidity grab. So, i-grab niya muna yung mga liquidity, yung mga stop loss, saka siya gagalaw doon sa direksyon na gusto niyang galawan. So, wala talagang siguradong galaw ang news impact. Ngayon, hindi ko rin naman sinasabi na hindi maganda mag-trade ng news impact kasi meron din namang mga strategy na gano'n, no? Yung mga fundamental trader, inaabangan talaga nila yung mga ganito, no? Non-farm kasi masyadong magalaw nga. Pero merong tinatawag dyan na proper money management. So, naglalagay lang sila ng kanilang ititrade doon na kaya nilang mawala, no? Kumbaga, yung risk appetite mo, yung kaya mo lang na i-risk, yun lang ang ilalagay mo sa trade ng news impact. Okay? Hindi pwedeng ilagay dyan yung kabuuan ng equity mo, isa-sacrifice mo, mahirap yon. Okay? So, magkakaroon tayo ng part 2 discussion about this sa mga baguhang, lalo na sa mga baguhang trader. Yung mga datihan, alam ko,
aware na rin sila. Pero yung iba, mga technical trader lang, sa chart lang nakatuto kahit matagal na nagtitrade, hindi to pinapansin. So magulat na lang sila yung trade nila, naku bakit lumipad, ipababa na yung market, yung pala, may news impact pala. Okay, so sana natuto kayo. Please follow, comment, like, and share this video para sa mga susunod pa nating mga topic. Okay?